Grabe na talaga. Sa totoo lang, ang kapal talaga ng mukha ni Pulong Duterte. Kapayong may payong ka ba? Sa tuwing uulan ay may payong dala. Kapayong may payong ka ba? Ako ay may payong, sumubok ka na. Sa mga kapayong, magandang gabi, magandang tanghali, magandang umaga kung saan mga naroon. Welcome to my channel. Alam ko, konti lang nanonood dito sa channel ko dahil wala pa naman ako masyadong followers dito sa channel ko. Pero anyway, gusto ko lang ituloy-tuloy ang aking ginagawa. Gusto kong ilabas lang ang aking salobin. Tungkol sa nangyayari dito sa ating bansa, grabe na talaga. Sa totoo lang, ang kapal talaga ng mukha ni Pulong Duterte. Hindi ko alam kung paano ito nagugustuhan ng ibang tao. Hindi ko alam kung paano bumaba ng ganito yung moral ng ating pagkatao bilang Pilipino. Pero ako talaga, hindi ko talaga lubos maisip na may mga tao na naniniwala sa ganitong style ng pagkatao. Sa magkakapatid na Duterte. Kasi ako dati rin ako naniniwala sa mga Duterte. Talagang solid akong mga Duterte, yung mga vloggers na Duterte, sinusuportahan ko. Solid akong sumusunod sa kanila, followers nila ako ng Banatero, sila Banatbay. Sa katunayan, gumawa pa ako ng kanta para kay Banatbay dati. Gumawa ako ng kanta para kay Rodrigo Duterte dati dahil hanga ako sa style niya. Pero yung style ni Duterte noon talagang palagay ko kasi kinakailangan kasi ng Pilipinas eh. Pero ang nangyari ngayon napansin ko, parang yung mga anak ang umabuso ng husto. Yung mga anak ang hindi kayang hawakan yung kapangyarihan na naibigay sa kanila. Hindi nila kayang i-handle yung kapangyarihan na taglay nila ngayon. Kaya parang ang dating, hindi na nila kayang sumunod sa batas dahil sa kapangyarihan na hawak nila o sa kapangyarihan na natamo nila nung naging presidente yung tatay nila. Lalo na si Pulong. Grabe si Pulong. Ang kapal na mukha nito. Isipin mo, magbabakasyon siya ng ilang buwan papunta sa ibang bansa, 17 bansa ang pupuntahan niya. Sigurado na balitaan niyo na rin to. Pero isipin mo, magbabakasyon siya ngayong December, magkakaroon sila ng break, di ba? Bali, Christmas break yan eh. Tapos nagpapaalam siya na magbabakasyon siya simula January hanggang March kasi 17 bansa yung pupuntahan niya. Ginawa niya na rin yan last March eh. Last year. Oh, this year yata. This year. Ginawa niya na rin yan. So, ibig sabihin, talagang matigas tong tao na to. Matigas ang paninindigan nito. Ang personality niya iba. Hindi siya nahihiya, hindi siya natatakot na baka pigilan siya. O alam niya, walang pipigil sa kanya eh. Nagtataka rin naman ako sa mga mambabata sa atin sa HOR kung paano pinapayagan yung ganito. Parang si Bato. Paano nyo pinapayagan si Bato na alam naman ng Senate President na hindi maganda yung ginagawa niya. May mga senador din naman hindi pabor sa ginagawa niya na hindi pumapasok pero sumusahod, di ba? Kasi kung sa kanila gagawin niya, sa ibang senador mangyayari tapos bigla silang sitahin. Di sasabihin nila, pwede nila sabihin na bakit si Senator Bato hindi niya sinisita? O bakit si Pulong hindi niya sinisita? Ilang panahon nang hindi pumapasok yan sa Senado, sa Congress, di ba? Hindi siya pumapasok lagi. Pero sumasahod pa rin siya. Maraming mga congressman, mga politician na ganyan. Kahit hindi trabaho, kompleto pa rin ang sahod. So ngayon, ito, ilang buwan siyang mawawala na naman. Walang nagsasalita, walang kumukontra, walang pumipigil na parang kayang-kaya niya tapak-tapakan na lang yung kung sino man namumuno dyan sa HOR. Kung sino man ang may kaukulan na dapat na sabihin, may karapatan ng salita para sabihan siya. Siyempre dapat may siya, may boss siya diyan, 'di ba? May supervisor na mag-a-approve, 'di ba? Parang tayo, magbababa kasi tayo sa trabaho natin. Magpa-file ka, ngayon, it's up to your supervisor kung ma-approve 'yon, 'di ba? Kasi kailangan reasonable. Yung mo, tsaka ang tagal mo mawawala, may enough vacation pay ka ba sila eh? Wala silang ganyan-ganyan eh. 'Di ba? Basta gusto kong pumunta doon. Pumunta ako, papaalam lang siya. At alam niya, napapayagan siya kasi nagawa niya na dati. Ganyan sila kaabusado. Ganyan nila pinatutunayan na kaya nilang tapak-tapakan ng batas ng Pilipinas. Ganyan na kaya patunayan na hindi sila basta makapasunod lang ng kung sino-sino. Kasi nasanay sila na sila nasusunod sa Davao. Sigurado sila nasusunod doon. Walang makakapig sa kanila kung ayaw na pumasok. Kung gusto nilang pumasok, kung gusto nila, doon lang sila. Alam mo yun, lahat ng gusto nilang gawin, masusunod sa lugar nila. Kasi matagal na silang naghahari dyan sa lugar na yan.
So pero nakikita natin na kahit sa buong Pilipinas ginagawa na nila yung paghahari na yun, parang hindi na magandang tingnan. Hindi na talaga magandang tingnan, hindi na talaga magandang tingnan kasi kung gagayahin siya ng ibang congressman, malaking issue to eh. Kapag ginaya ito ng ibang congressman o ibang senador na kagaya ginagawa ni Bato ngayon, malaking issue yan. Malaking hindi nila pwedeng sabihin na hindi pwedeng gawin niya. Eh, bakit yung iba tinotolerate nyo? Bakit si Bato tinotolerate nyo? Bakit si Pulong tinotolerate nyo? Tapos ngayon, kung gusto rin for example, ni Erwin Tulfo o ni Rapi Tulfo na magbakasyon ng ganyang katagal, o magtago na lang, hindi magpakita or something nang walang dahilan, huwag niyo akong tatanungin kasi ginawa nga ni Bato, wala kayo sinabi eh, di ba? So, magiging masamang halimbawa siya sa iba, kagaya ni Pulong. Gagawin niya kagaya ni BP Sara. Ginagawa niya paulit-ulit, paalis-alis siya ng oo nga, humingi nga siya ng travel pass para makaalis siya or something para may gawin sa ibang lugar. Pero paulit-ulit mo yung ginagawa, dapat at least kung gagawin mo yan, okay? Dapat makabuluhan yung pag-alis mo at para sa bayan yung ginagawa mo kasi may trabaho kang dapat gampanan eh, di ba? So, ito opinion ko lang ha. Hindi ko alam kung paano nila ginagawa yan dyan. I don't think na mayroong batas na ganyan sa Senado or sa Congress. Dapat at least kung paano ipamalakad tayo ng mga amo natin, kung paano tayo magbakasyon or something like that. Gusto magbakasyon without pay. Kung wala kang enough hours, you know? Ngayon, kung gusto mong magbakasyon ng ganyan katagal, okay, sige. 'Di ba? Pero kailangan wala kang sasahurin, 'di ba? Parang tayo, pag kayo lumagpas sa natin, kailangan wala tayong sasahurin, 'di ba? Pero sila dahil wala silang pakailam kahit gaano silang katagal mawala dahil sa Saudi naman sila, kompleto rin naman sa sahurin nila. So wala silang pakailam kung gaano silang katagal mawala. Wala silang pakailam kung may magagalit sa kanila kasi napaka-unfair eh, 'di ba? Sa mga kapwa nila congressman, sa kapwa nila senador, napaka-unfair ng ginagawa nila. Sa totoo lang, at unfair din sa mga mamamayang Pilipino. Kasi yung mga Pilipino yung nagpapasweldo sa kanila, di ba? Tapos, wala silang sinusunod na batas na dapat sila ang nagpapatupad ng batas, sila ang mga mambabatas. Pero wala silang ganyan kasi masiga nga sila eh. Alam mo, si Pulong, yung mga style ng mga Duterte, kala mo mga sanggano na hindi maintindihan, pero mga duwag naman. Ayaw namang harapin yung mga bintang sa kanila. Pinatawag siya sa ICI, ayaw niyang umarap. Pagkakataon niya na sana para patunayan na wala siyang kasalanan, malinis konsyensya niya, para yung mga sumusuporta sa kanya, mga DDS, para magkaroon ng sense, mga pinaglalaban ng mga to, eto na, inimbita ka ng ICI, pumunta ka dito para dali mo yung mga dokumento mo, patunayan mo na hindi mo talaga ninakaw yung 51 billion, pinagawa mo talaga, walang ghost project dyan, patunayan mo. E di sana natapos na yung mga tanong ng mga tao na ano ba talaga totoo? Ninakaw niya ba talaga o hindi? 'Di ba? Kaso puray bibig lang siya, panay bunganga lang siya, panay tapang lang siya, pero ayaw niya na magpakita. Parang si BP Sara nung sa Senado at sa Congress. Tinatanong lang naman kung ano ginawa mo sa budget. Ano ba masama kung tinatanong ka? Tsaka kaya ka nga nagpunta doon para magpaliwanag. Kaya ka nagpunta doon para tanungin. So ngayon, sasagutin mo lang siya na maayos para matapos na yung pagdududon nila sa'yo. Eh di tapos, para ngayon, masupalpal mo sila na, hoy, hindi ko ninakaw yung pera niyan. Ito ang ginawa ko. Ito ang papel. Ito yung dito napunta. Di ba? So, magkakaroon ng magandang laban yung mga pinaglalaban ng mga supporters nila. Hindi kasi natatapos yung bangayan kasi ang ginaganti lang ng mga to is mga kasinungalingan lang din or sinasabi nila na ginikipit sila or political agenda ang binabato sa kanila, ginikipit sila, mga tungkol sa kasi kalaban nila sa politics, blah blah blah, whatever ginagawa nila, ginagatungan nila yung mga supporters naman nila naniniwala doon. Kasi nga idol nga sila eh. Lahat na sasabihin nila kahit na hindi maganda, kahit na mali, tagang go, palakpakan pa eh, di ba? So kaya hindi matapos-tapos ang usapan ng totoo ba na may nagnanakaw o totoo bang may ninakaw sila o totoo ba na may mga ghost employees siya na binigyan ng pera kasi hindi niya sinagot na maayos yung mga tanong sa kanya doon sa
Senado tsaka sa Congress na sa pagkakataon niya na sana parang si Pulong din. Binigyan na siya ng pagkakataon sa ICI na matapos na yung binibintang sa'yo. Mapatunayan mo na mali kayo sa mga binibintang nyo, malinis kami, pamilya namin malinis, kahit kailan hindi kami nagnakaw, kahit kailan wala kaming, ang hangad namin ay, ang kabutihan para sa bansa. Eto na, inimbita ka na, chance mo na, di ba? Dapat nga nag-volunteer na siya noon pa kagaya ng ginawa ni Sandro Marcos Nag-volunteer na siya. Nung palang pumutok pa lang yung balita na, flood control project pala si Pulong, may 51 billion na pumasok sa Davao. Kung talagang matapang ka o talagang malinis kang tao, hintayin ba naman na pag-usapan ka ng buong Pilipinas at pagdudahan ka? Siyempre, teka, yung pangalan ko na nasangkot dyan. Siyempre, papasukin mo na agad yun. Teka lang, pupunta ako dyan. Ako mismo pupunta dyan. Hayaan nyo, bigyan niyo ako ng time. Ihahanda ko lahat ng mga dokumento na kailangan ko. Di ba? Lahat ng mga kailangan kong mga tatanong sa akin, ihahanda ko. At gawin natin itong live. Live natin. Para makita ng mga taong bayan kung paano nyo ako gipitin. Kung paano nyo ako bastusin. Kung paano nyo ako, di ba? Para malaman ng tao, ba't iba ang pagtatanong kay Pulong? Ba't yung iba maayos ang pagtatanong? Ba't kay Pulong? Kasi, pwede naman siyang gumawa ng kwento na naman na, political agenda ng mga to. Nung iba tinatanong, ang ayos na tanong, nung ako tinatanong, parang binabasos ako, di ba? Pwede na lang gawin ng kwento yan. Ngayon, ilalive nila dapat para may protection sila na hindi bias yung pagtatanong sa kanila, na hindi sila kinikilingan or something like that, di ba? Kaso, lahat ng iyon hindi nangyari kasi hindi naman sumulpot si Pulong sa pulong. Paano magkakaroon ng magandang laban to kung panay bunganga lang kayo? Panay katapangan lang kayo. Wala naman sa lugar yung katapangan nyo. Yung katapangan nyo, panay mura lang kayo ng mura. Panay kayo, walang yapo. Panay kayo, pagbabanta, galit, mura. Panay ganun ang pinapakita nyo. Ngayon naman, yung mga tao na sumusuporta sa inyo, dahil ganyan din yung mga pag-iisip nila, ganyan din yung level ng pag-uugali nila. Tuwang-tuwa sila kasi sinasabi nila na kayo ay natural. Kayo ay normal. Kayo ay hindi plastic. Nilalabas yung sarili, yung natural na pag-uugali nyo kahit na kayo ay mataas na posisyon, hindi kayo plastic kagaya ng iba na hindi makabasag pinggan. Hindi ganoon ang standards kasi Kasi kung pwede ka naman maging normal at natural na ang pagkatao mo, pero conforme sa posisyon mo sa gobyerno, conforme sa posisyon, status mo sa buhay, di ba? Meron kasing standards na tinatawag Pero kung ikaw, pangulo ka lang sa palengke, pwede kang ganyan kung gusto mo. Vice President ka ng organisasyon sa palengke or sa barangay nyo, pwede kang ganyan. Pero sa Vice President ka ng buong Pilipinas, congressman ka, representative ka ng buong lalawigan, di ba? Tapos kagaya ni Baste, mayor siya ng Davao, acting mayor siya ng Davao ngayon. Kung umasta, kala mo lagi may kaaway, hindi mo makausap maayos, parang gano'n, hindi mo sila makausap maayos. 'Di ba? Makakausap mo lang sila maayos kapag pabor yung mga sinasabi mo para sa kanila, para sa pamilya nila. Pero kapag tinanong mo sila ng medyo against sa kagustuhan nila, kaaway mo na sila. Ganun ang style nila But kung ganun lahat ang mga maging opisyal ng gobyerno, paano pa makakapagtanong sa inyo ng maayos yung media? Kagaya si Bongbong Marcos. Paano siya tatanungin ng maayos ng mga kalaban sa media or sa mga kalaban sa politika kung ganyan siya makapag-usap, di ba? Kaya dati hindi sila masyadong tumatanong ng mga masasamang tanong or kontra sa tanong kay Duterte kasi baka mamura sila. Di ba? Baka delikado sila, baka mapag-initan sila or something like that. Samantalang ngayon, kay Bongbong Marcos, ang laging bato lang nila kay Bongbong Marcos, panlalait, pangalipusta, paulit-ulit na pagdurog sa pagkatao, personal ang atake nila kay Bongbong Marcos. Hindi yung trabaho bilang pangulo, yung ability. Hindi nila mahusgahan yung ability ng tao. Lagi nilang panglaban, bangag lang. Or magnanakaw or tamad. Paano mo ma-justify yung mga ganung argument sa na wala ka naman din nakikitang katibayan o ebidensya or wala ka naman din mapakita na katotohanan sa mga bintang. Panay bintang lang naman, di ba?
Hindi kagaya sa mga Duterte, pwede mo sabihin na talagang mga sanggano sila, o mga siga sila, mga bastos sila, mga may side sila, may saltik, hindi normal. Kasi nakikita natin, hindi sa dahil hinuhusgahan natin sila, pero dahil sa mga pinapakita nila, sa pananalita nila, sa mga gesture nila, sa arte nila, bilang isang tao, mahuhusgahan natin sila sa pinapakita nila, hindi dahil sa hinusgahan natin, dahil galit lang tayo. Hindi ko na makilala ang personal yung mga tao na yan eh. Kahit marami namang tao dyan, hindi makilala sila ng personal, pero pare-pareho yung sinasabi na na opinion na nakikita kasi yun ang nakikita, yun ang pinapakita kasi ng magkakapatid na to. Parang sa tatay nila. Pero ngayon, ang nangyayari ngayon, ginagamit na lang nila yung tatay nila eh. Ginagamit na lang nila yung tatay nila para makakuha sila ng mas marami simpatsya sa mga iba pang tao para kaawaan sila dahil sa, pinapalabas nila na kawawa yung matatay nila doon, kawawa naman yung sitwasyon ni former President Duterte doon. So, nagiging ano lang siya, kasangkapan na lang siya ngayon. Nagiging ano na lang siya, dahilan na lang siya para huwag bumitaw yung mga dating supporters nila. Pero kung tutuusin, kung lilinawan mo lang talaga yung pag-iisip mo, kagaya ko, hindi naman sa porket hindi ko na sila sinusuportahan o porket hindi ko na gusto yung Duterte na mamuno sa Pilipinas. Ibig sabihin nun, galit na ako sa kanila or meron ako personal na galit sa kanila. Sana mamatay na sila. Sana. Hindi kagaya yung sinasabi ng ibang tao na sinasabi ng Bongbong Marcos, buong pamilya, gustong mamatay, gusto nila. Hindi ganun ang argument ng sana wag na sila makabalik sa pwesto para hindi na mangyari yung mga patayan na nangyari noon. Sana hindi na sila makabalik para tumaas na yung moral ng mga Pilipino para hindi na mauso yung mga opisyal or mga tao na nakakapagnakaw ng ganun-ganun sa gobyerno. Sana hindi na sila makabalik para magkaroon na ng standards ang mga opisyal, hindi yung kaya nila, kagaya ng ginagawa nila, kaya nila tapak-tapakan yung batas, yung mga taong nakaupo, binabasa nila. Pag kinakausap sila kung ano-ano yung sinasagot nila, hindi sila makausap na maayos. Hindi normal ang pag-iisip ng mga ganyang tao kasi power hungry sila, ang kapangyarihan nila ay hindi nila kayang hawakan, hindi nila kayang i-handle yung kapangyarihan. Isipin mo si BP Sara, napakabata niya para maging vice president, sa totoo lang. Babae pa siya. Samantalang nung mayor pa lang siya, nung kabataan niya, vice mayor siya noon o mayor siya noon sa Davao nung sinuntok niya yung sheriff. Yung palang time na yon, mapapatunayan mo na hindi niya kayang i-handle ang kapangyarihan na kung anong meron siya. Hindi niya kayang i-handle kasi pakaramdam niya, kaya niyang tirahin, sapakin, saktan or pagbuhatan ng kamay or gantihan kahit sino man doon sa lugar nila. Noong mga panahon na yon, mayor pa lang siya yata niya, vice mayor siya kung di ako nagkakamali. Lalo na siguro nung naging presidente yung tatay niya, di ba? Lalong umangat yung yung ego sa sarili. Tapos naging vice president pa siya, di ba? Tapos mga big time pa yung mga nakakasama niya, big time kapatid niya, naging congressman, buong pamilya niya nasa politics, buong sa Davao, sila yung halos sumahawak, yung asawa niya, big time balita, big time drug dealer pa din yung asawa niya. So, marami silang pera, yumaman sila, kaya hindi niya kinaya yung power na ibinigay sa kanya. Hindi niya kayang i-handle. So, mahirap maging presidente ng isang kagaya niya. At isa pa, sa balita ngayon, yung magandang nangyayari ngayon, at least may pag-asa nang mapasa yung anti-dynasty bill, di ba? Yung anti-dynasty na yan, mahalaga yan na mangyari na si Bongbong Marcos pa lang nakagawa kasi matagal na yung pinapasa yung tinutulak yung batas na yan eh. Pero ngayon at least meron ng liwanag kasi pinapa-prioritize ni BBM yan sa Congress at sa Senado para may pasa yan. Magandang solusyon to para matapos tong mga katapangan, kayabangan, kaswapangan at pagnanakaw ng mga namumulitiko sa ating bansa. Kasi diyan nagsisimula talaga ang korupsyon sa dynasty na yan, dynasty sa politics. Kasi lahat sila halos simula sa lolo nila hanggang sa apo, sila ang humahawak ng isang lalawigan. So kaya nagkakaroon ng takipan, di ba? Ng mga kagaya mga proyekto o mga kung ano-anong budget na kayang palabasin, mga pera,
lahat yan, kapag magkakasabwat, dahil magkakapamilya sila, malaki ang tsansa na ang pamilya lang nila ang iniisip nila. Ayaw nilang mapunta sa iba kasi nagiging suwapang sila, nagiging switik sila sa kapangyarihan, nagiging switik sila sa pera, nagiging gahaman sila sa mga perang na natatanggap nila kasi milyon-milyon yan eh. Hindi nila kinakaya. So nanghihinayang na sila na ipasa sa iba. Kaya pinapatakbo nila yung mga kamag-anak nila, which is definitely cause ng isang korupsyon. So maganda tong balita na to. Sana magtuloy-tuloy na to. Kasi ito na ang pinaka-solusyon. So ibig sabihin talaga si BBM, talaga meron siya political will. Meron talaga siyang gustong patunayan. Meron talaga siyang gustong iwanang magandang legacy sa ating bansa. Okay? I don't care what you say about him, okay? Kung ano man sabihin nyo tungkol sa kanya, kung galit ko sa kanya, personal yung inaatake siya, buong pamilya niya, kung ano man ang galit nyo sa kanya. Pero sa nakikita ko, sa nakikita ng marami, siya lang ang gumawa ng mga bagay na hindi nagawa ng iba. So, sana tuloy-tuloy, sana matapos niya, sana walang humarang, sana matapos niya yung termino niya, sana matapos niya ng buhay, di ba? Kasi talaga si BBM ngayon eh, sa sobrang dami ng ginagawa niyang magaganda, ang daming taong naiingit sa kanya para pababain siya at tapusin ng maagang yung termino niya, which is hindi mangyayari kung pababain nyo lang siya, yung ganong style, hindi mangyayari yun, hindi mo magre-resign si BBM eh. So, hindi natin masasabi ang mga balak ng mga ibang maitim na budhi dyan para tapusin si BBM o para hindi niya matapos yung magagandang sinimulan niya. Ang pinaka paraan para hindi niya matapos yan ay yung buhay niya, yung kamatayan niya. Kasi itong mga tao na to, ganun katitindi yung mga pag-iisip ng mga to, ganun katitindi yung kawalang iyan ng mga to eh. Ganun katitindi yung pagkademonyo nila na para dahil hindi nila kayang talunin ng isang tao sa mabuting labanan, gagawa nila ng kasamaan, di ba? So, hindi natin masasabi na hindi mangyayari, sana hindi mangyayari, pero sa history ng Pilipinas nangyari na 'yan. Ilang beses na nangyari 'yan. Na kapag hindi kinakaya ng kalaban, pinapatay nila. Sana wag mangyari kay BBM 'yan, sana bantayan siya. Sana doble ingat siya. Marami ng mga politician na ganyan nangyari na tumatayo sa tama pero namatay lang para maibintang, di ba? Kundi man siya ang mapatay mismo pero may mamamatay na matindi para maibintang sa kanya yung pagkamatay ng tao na yon, di ba? Parang ganoon eh. Parang nangyari kay Ninoy. Namatay si Ninoy, binintang kay Marcos para mapababa siya sa pwesto. So, pwedeng ma-repeat yung history. Mamatay yung isang matindi dyan, kung sino man, na malapit sa Duterte para sisihin si Marcos para mapababa siya ng people power. Pero I don't think na mangyayari ng ganyan. Mas matatalino na yung mga tao ngayon eh. Tsaka sa dami nagkalat na camera ngayon, sa social media ngayon, konting kibot mo, nakaka-video ka na, yari ka. Di ba? Hindi na mangyayari ngayon yan. So, sana, matapos si BBM na maayos yung sinimulan niya para mas maganda yung maiwan niyang legacy. At sana, kung sino man susunod na presidente ng Pilipinas, sana ituloy itong mga magandang ginawa niya para tuloy-tuloy na yung pagbabago ng Pilipinas para sa mga bagong lahi, ng mga bagong binhi ng mga Pilipino. Kung di naman natin abutin, ng mga anak natin, sana abutin ng mga apo natin yung pagbabago, yung ginhawa ng buhay na nararanasan ng ibang bansa. Diba? Kasi kung ikukumpara mo sa ibang bansa, ang Pilipinas, medyo talagang huling-huli ang Pilipinas sa lifestyle. Pero ang laki ng chance na maging maayos ang Pilipinas dahil mayaman tayo sa resource, mayaman tayo sa mga sa pera, maraming pera ang Pilipinas, maraming natural resources na pwedeng mapakinabangan at malaki pa ang pag-asa ng Pilipinas kasi ang mga Pilipino matatalino, malulupit, magagaling, di ba? Wag lang nasamahan ng mga magnanakaw. Sayang ang mga pinaglaban ng ating mga bayani. Pinaglaban nila yung kalayaan ng Pilipinas noong araw sa mga dayuhan. Nakipagpatayan sila, pinatay sila dahil gusto nila maging malaya ang mga Pilipino at malaya ang
Pilipinas, magkaroon tayo ng sarili nating gobyerno, napapalakad natin ng Pilipinas ng sarili nating diskarte, pinaglaban nila yan, napagpatayan sila. Kaya natin tinatahamasa yung kalayaan ngayon, di ba? Kaya tayo malaya ngayon eh. Dahil sa kanila eh. Pero nanakawan nyo lang pala. Pero wawalang yain nyo lang pala. Di ba? Sayang. Sayang yung sakripisyo nila. Babaliwalain nyo lang pala. Hindi nyo pala aayusin. Di ba? Sana pinabayaan lang natin sa mga Amerikano. Sana pinabayaan lang natin sa mga Hapon. Nakita nyo sila, disiplinado sila. Mga tao sa kanila sumusunod sa batas. Yung mga nasa gobyerno sumusunod sa batas. Hindi sila, kung meron hindi natin masabing perfecto, pero meron silang sinusunod na batas. 'Di ba? Decente sila. Mahal nila yung bansa nila. Sana ganun din mangyayari sa Pilipinas. Mahalin natin sana ang Pilipinas para yung susunod ng mga Pilipino maramdaman na tong taon na to nagsimula, sa legacy ni BBM, nagsimula ang pagbabago ng bagong Pilipinas. Yun ang gusto ni BBM eh. Gusto niyo ba lumang Pilipinas o bagong Pilipinas? Di ba bagong Pilipinas? Kasi bagong Pilipinas kasi masyado tayong na-stuck doon sa lumang estilo eh. Kaya gusto ni BBM bagong Pilipinas na eh. Di ba? Ayaw na nating mabuhay sa lumang style ng Pilipinas. Yung yung binabaha tayo, natatraffic tayo, ninanakawan tayo. Dapat tapusin na yun eh. Kaya bagong Pilipinas na eh. Linisin na yung mga bulok sa Pilipinas para magkaroon na ng bagong Pilipinas sa darating na panahon. Di ba mga boss? Maraming salamat mga boss. Kita kayo tayo ulit next time. Ako po, si Jing Makasinag, ang inyong kapayong. Peace. Kapayong, may payong ka ba? Sa tuwing uulan ay may payong